Inaresto si Senator Jinggoy Estrada, hindi sumuko. Sang-ayon ng Malacanang sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon, ang mga otoridad daw kasi ang pumunta sa Senado bago pa man kausapin ni Estrada ang Senate media, not the other way around. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. Pero hindi naman daw obstruction of justice ang ginawang pagharang ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Secretary Remulla dahil hindi naman niya itinago si Estrada. Nagkataon lang daw na siya ang Senate President at naninindigan ng SP na hindi naman para kay Estrada ang kanyang pagtutol kundi para sa institusyon ng Senado. Sa pagliba naman ng majority senator sa sesyon kahapon, bagaman tama lang daw na samahan si Estrada bilang kaibigan, hindi ibig sabihin ay tama rin ang talikuran ang mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Neither confirmed nor denied naman ang naunang ulat ng BNC na kinansela umano ang pagbisita sana ni Vietnamese President To Lam sa Senado dahil sa mga kaganapan doon nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa palasyo, bagaman agaw atensyon sa international stage ang nangyaring barilan at paghabol kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman naging usapan ang domestic politics sa pagbisita ni President To at sa state visit ni PBBM sa Tokyo noong nakaraang linggo.